Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating quiet time. Mga kapatid, nawa ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Sumati nawa ang kapayapaan ng ating Panginoon. Basahin po natin Marcos 16 verse 6. Ngunit sinabi nito sa kanila, huwag kayong matakot, hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito, siya ay binuhay ng Diyos. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa Kanya. Ang bawat araw, bawat pagkakataon na ating tinatanggap sa pagsikat pa lang ng araw at sa pagmulat ng ating mga mata, ito ay isa ng pagpapala. At ang bawat pagbangon natin ay nagbibigay sa atin ng conviction, confidence, na kahit anong mangyari sa araw na yon, anuman ang inyong alalahanin, babangon at babangon tayo upang harapin ang bawat araw. Ito yung istorya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, na kung saan hinahanap ng mga babae ang ating Panginoong Hesus sa kanyang libingan, subalit ang pangungusap sa kanila, huwag kayong matakot. Hindi maitatanggi na ang bawat araw na ating kinakaharap, meron at meron sa isip at puso natin ng takot. Takot sa iba't ibang sitwasyon. Takot na maaring may kakainin, may pera, may pagkakagastusan, may mga dapat bayaran, may mga obligasyon. Ano mangyayari sa trabaho? Ayos ba ang kalusugan? Ang daming isipin ng tao. Pero isa ang matibay na mensahe dito. Huwag kayong matakot. Ito ay kapahayagan sa atin na huwag tayong matakot sapagkat ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay sumasa atin. Kasama natin ang ating Panginoon. Sa naturalesa ng tao, napakaraming napakaraming kinatatakutan ng mga tao. Ito man ay sa personal, ito man ay sa tahanan, sa trabaho o ano paman. Lagi at laging merong dahilan upang matakot. Pero ang salitang huwag kayong matakot ay pag-asa. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Nasaan ang Panginoon? Dahil ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay umakyat sa langit at nagpatuloy ang kanyang paghahari bilang Diyos na buhay, na ganap na tao, ganap na Diyos. Napakadakila ng persona ng ating Panginoon. Si Jesus na hinahanap nila ay karapat-dapat na papurihan at maluwalhati. Ang dako ng Nazaret ay lugar na kung saan hindi nila ipinagmamalaki ang crucifixion sapagkat para sa kanila ito ay kahihiyan, hindi karangalan. Pero sa buhay natin, si Kristo na wala na sa libingan ay buhay upang tayo ay samahan, upang tayo ay muling bigyan ng buhay. Sa diwang ito, ang nararapat sa Panginoon ay crown of glory. Siya ang dapat maluwalhati at hindi ang ating mga buhay, hindi ang ating mga sarili. Nang sinabing huwag kayong matakot, ito ay katiyakan ng pag-asa sa buhay natin. Ito ay naghahatid sa atin sa banal na presensya ng ating Panginoon, sapagkat ang ating Panginoong Hesus ang tagapagligtas, ang nagtagumpay mula sa kamatayan at nabuhay na muli. Hindi natin pala kailangang matakot. Ang kailangan natin maging handa. Ibig sabihin, handa tayong sumunod, handa nating unahin ng Panginoon, handa tayong magsakripisyo para sa Panginoon. Sa anumang trabaho, anumang propesyon, anumang bukasyon, anumang pinagkakaabalahan, higit sa anuman sa buhay mo, ang Diyos ang dapat nating uunahin. At may katiyakan na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang ating tiwala ay nasa Diyos na buhay, na naghahatid ng katiyakan at kaganapan
kapanatagan sa buhay ng tao upang magbigay sa atin ng dahilan, magbigay sa atin ng pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Mga kapatid, huwag tayong matakot sapagkat ang Diyos ay buhay. Huwag tayong matakot na maglingkod sa Panginoon. Huwag tayong matakot na sumunod sa Panginoon. Mas nakakatakot kung wala tayong ginawa para sa Panginoon. Matakot tayo kung wala tayong Diyos sa ating mga buhay. Kaya tanggapin natin si Kristo sa ating mga puso. Wala na si Kristo sa libingan. Ang ating Panginoong Hesus ay mananahan sa iyong puso upang ikaw ay maging buhay na patotoo na ang Diyos ay kumikilos sa ating mga puso, na ang Diyos na buhay, ang Diyos ng ating buhay. Bawat araw ay pag-asa, bawat araw ay pagtatagumpay ng Panginoon. Bawat araw ang ipinapaalala niya sa atin, huwag kang matakot. Makita sa ating puso na si Kristo ang nananahan. Makita sa ating puso yung kapahayagan na tinanggap natin si Kristo upang tayo ay magpatuloy. Kaya mga kapatid, hindi natutulog ang Diyos. Hindi patay ang Diyos. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay gising. Ang Diyos ay sumasa atin. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Kasama natin ang Diyos. Tayo manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pagkakataong ito na kami ay binigyan mo ng pagkakataon na makalapit, makadulog at magbulay-bulay ng iyong mga salita. Salamat po sapagkat ang Diyos na aming pinananaligan ay Diyos na buhay. Dalangin po namin na maranasan ka sa aming mga puso. Manahan ka po sa amin, O Diyos. Puspusin mo po ng iyong pag-ibig ang iyong mga anak. Maranasan nila ang kapanatagan at huwag silang mawawalan ng pag-asa. Alisin niyo po nawa, O Diyos, ang anumang pangamba, anumang takot, isipin, alalahanin sa aming mga puso, sa aming mga isip, at lagi kami magtiwala sa inyo, manalig kami sa inyong kapangyarihan na ikaw ang gagawa ng himala sa aming mga buhay upang mapawi anumang takot at alalahanin sa bawat araw na kami ay babangon sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa amin ng pagpapala at biyaya, pagkakataon na magpatuloy, humakbang, patungo sa paglilingkod at pagmisyon. Nanawa, O Diyos, ang aming mga buhay ay maging buhay na patotoo sa inyong karangalan. O Panginoong Diyos, maranasan ka po ng iyong mga anak, maging nang hindi pa mga mananampalataya sa kanilang buhay. Buksan niyo po ang kanilang puso, O Diyos, at pumasok ka sa kanilang mga puso. Nang sa gayon, O Diyos, walang ibang gagawa sa kanilang buhay kundi ikaw lamang. Pakalinisin mo kami, pagingdapatin mo kami, at nawa, O Diyos, lagi kami lumakad sa liwanag ng inyong pag-ibig. Nawala na si Kristo sa libingan sapagkat ikaw, O Diyos, ay nasa aming mga buhay na. Pagpalain mo kami samahan sa lahat ng aming paglilingkod, sa lahat ng aming paghakbang, sa aming mga pagpapasya, sa aming mga buhay. Huwag niyo po kaming iiwan, ni pababayaan man, at nagtitiwala po kami, Panginoon, na mahayag sa amin ang inyong kalwalhatian, na ang Diyos na buhay ay maipahayag namin sa aming kapwa, sa kapahayagan ng mabuting balita. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, huwag matakot, ang Diyos ay buhay. God bless everyone.